go. Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Fernando sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunupos sa bayan ng San Fernando. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 86 na kabanata, ang talata po ay 11. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. Kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at tapat ang puso ko na ito'y susundin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at aming idinudulog ang lahat naming pagkakasala, ang lahat naming karumihan, Ama, ang aming panalangin. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng kalinisan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng pagbabago sa buhay ng iyong abang lingkod. At ang aming panalangin, kumilos ka po ng may kapangyarihan upang aming tunay na maganap ang iyong dakilang kalooban. Hiling namin namang Diyos, mapangyari ang iyong naisin sa kapamaraanan na iyong itinalaga. Habang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan sa bayan ng San Fernando nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng San Fernando. Maraming salamat po aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 46 na kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 15. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo. Si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Falu, Hezron at Carmi.
Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Joaquin, Zohar at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Koat at Merari. Si Juda at ang mga anak nitong sina Sela, Fares at Sara. Si Er at Onan na namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Fares na sina Hezron, Hamul, si Isakar at ang mga anak nitong sina Tola, Puwa, Job at Simro. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jahir. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Leah na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay maliwanag nating makikita ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob po at yung kanyang mga anak, yung kanyang mga apo. Pero ang unang talaan po, ito pong talaan na aking binasa, para lamang po sa mga nanggaling kay Leah. Ano po, dalawa, alam natin, dalawa yung asawa ni Jacob, si Leah at si Raquel. Ano po, sa bagay, yung kanyang anak kay Raquel naman si Jose at si Benjamin. Ano po, ito makikita natin na meron po talagang pagkakaiba. May itinatalagang pagkakaiba ang mga pamilya, depende po doon sa tatay. Ang tawag po dito sa psychology, ano po, sa pamamaraan na ito po ay kinikilala, patriarchal. Kasi po, ang binibigyang pahalaga ay yung desisyon o utos ng patriarch o ng tatay. Ano po? At makikita natin, samantalang ito doon sa lahi ni Leah, ang mga ito po anak ni Jacob. Kaya naman nangyari yung division na Leah at Raquel ay sa kadahilan ng sila po yung dalawang anak, dalawang asawa ni Jacob. Ano po? Mga kapatid, dapat nating maunawa na sa mga pagkakataon na ang Diyos ay pumapayag, na tayo'y malagay sa isang sitwasyon na tila ba hindi tanggap ng lahat ng nasa paligid natin. Hindi po ibig sabihin nito, tayo po ang may kasalanan o hindi na po tama yung ginagawa natin. Hindi po ganon. Dito po sa pagbasa dun sa talaan ng lahi ni Israel, maliwanag po nating natagpuan kung paanong kinilala ang bawat isa sa kanila. Alam niyo po, ito yung lagi kong ipinaaalala, lalo na dun sa mga kapatid natin, ano po, na yung pagpapahalaga para sa iba ay tila ba isang nakalimutan na kaugalian, ano po, na karakter. Naku, hindi po pwede na tayo naglilingkod sa Panginoon at masamang tao po tayo. Samantalang ang Panginoon po ay totoong nagbabago. Aba, hindi naman yata makatwiran na sasabihin nating ang lingkod ng Panginoon, ang isang lingkod ng Panginoon ay may itinatagong galit, hinanakit, at sama ng loob sa kung kanino man, lalo na sa kanyang pamilya. Alam niyo po mga kapatid, ako'y nananalig na sa karunungan at kakayahan ng ating Diyos na buhay
pumapayag ang Panginoon na tayo dumaan sa mga sitwasyon na tila ba lugi tayo, na tila ba talunan tayo. Pero sa katotohanan, mga kapatid, wala pong natatalo. Wala pong naglingkod sa Panginoon ang natatalo. Alam niyo po, kahit na po si Samson na napakalakas, napakamakapangyarihan, tinalo sa pamamagitan ng isang panlilinlang. Pero nung hiniling niya sa Panginoon na gusto niyang makabawi sa Diyos, alam niyo po, ibinalik ng Panginoon yung kanyang lakas at tunay. Ang sabi na banal na kasulatan, mas marami siyang napatay, nakasama siyang namatay, kaysa nung siya ay nabubuhay pa, kaysa nung siya ay malaya pa. Ano po? So ang sinasabi po sa atin ito, may paraan ng Diyos. May karunungan ng Diyos. May kakayahan ng Diyos upang tayo ay ihatid sa pagkaunawa ng kanya dakilang kalooban. Ang amin pong iglesia ay magdiriwang ng Feast of First Fruit sa March 15. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang Feast of First Fruits ay isang pista na kinikilala at ginagawa ng mga Israelita. Pero dahil tayo po, katulad ng sinabi ng banal na kasulatan, ay naiugpo sa tunay na puno ng ubas, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus at bilang mga kumikilala sa Kanya bilang tagapagligtas, mga kapatid, blessing naman sigurado yung tatamasahin natin, ano po? At hindi po ito posible kung tayo po hindi magpapatuloy sa salita ng at ito po yung nais natin. Ako po'y naniniwala na hindi gusto ng Panginoon na basta lang natin malaman yung mga pangapangalan at yung pagkakadugtong-dugtong ng mga lahi ng ating nunong Israel. Pero, alam niyo po, ang nag-stand out sa akin sa katotohanan ito sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay yung pagkakataon na gumawa ng paraan ang mga Israelita o di pa sila tinatawag na Israelita during this time. Ano po, pero si Jacob po, from being Jacob, ay ginawang Israel ng ating Panginoon. At kapag tinitingnan ko po ang katotohanan ng kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng mga nasa lupa, kaya alam niyo po, napakahalaga ng ating patuloy na pananalangin. Yun pong ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Kahit na ano pa ang nangyari sa ating paligid. Alam niyo po, lagi ko tong naihahalimbawa. Ano po? Yan na yung pagkakataon na tayo may suliranin, may problema, huwag nating ilagay sa gitna natin at ng Panginoon. Kung hindi, ilagay natin sa likod natin. Kasi alam niyo po, yung mga pagsubok sa buhay, yan po ay may taglay na kalakasan. Kapag hindi ka handa at basta-basta mo tinanggap, lalo na po, yun nga yung sabi ko, ano po, kapag ka babae, ang daming sinasabi. Praise the Lord. Alam niyo po, ako yung nagpapasalamat talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat, lalaki ako. Kasi po, meron po kaming dinaluhan na kasal. At may mga kasama po ako mga babae na nagpa-ayos nung kanilang kamay, nung daliri sa kanilang kamay. Alam niyo po, napakamahal.
At ako po, talagang nagsabi sa Panginoon, "Lord, maraming salamat ginawa mo akong lalaki." Dahil hindi ko po maisip na kung paanong yun nga sabi nila magsasalon, yung damit, ano po, na kapag tinignan natin, nakabase sa panlabas na kaanyuan ang mga descriptions na ito. Pero alam niyo ang Panginoon nakakatuwa kasi nakatingin sa puso. Kaya mga kapatid, napakahalaga na anumang ginagawa natin para sa Panginoon, gawin natin ng may pagkalinga, pagkilala, at pagtanggap sa kanyang kapangyarihan. Manalangin tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ang inyong salita ay patuloy na nagiging katuwa upang tunay kami lumakad sa iyong katwiran at kabanalan. Ang aming idinudulog sa iyo. Itong aming mga kapatid, Lord God, na may mga pagkakataon, iniisip namin sakit yung kanilang dulot, pero sa katotohanan sapagkat ikaw ang kumalinga, Lord, tunay, merong kapayapaan. Lord, merong kagalakan. At higit sa lahat, may pagsama at pangunguna ng Diyos na buhay. Lord, maraming maraming salamat. Sa iyo din namin ipinagkakatiwala yung mga kaisipan, Lord God. Lalo na sa mga kapatid namin, Panginoon. You have blessed exceedingly abundantly. Father, continue to be with our brethren and cause them to realize your perfect will for them. Lalo na po, Panginoon, yung possibility ng pagiging part dun sa understanding at realization na kung ano ang gagawin sa amin. My Lord, sa hindi namin ipinagkakatiwala ang pagsama at pangunguna ng Santong Espiritu. Lord, yung aming pagkakaisa ay hindi nakabase sa kaisipan ng laman, kundi pagtitiwala sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. At kami po'y nananalig, dadaloy ang iyong pangunguna sa buhay ng iyong mga anak. Kasi also pray sa San Fernando. Lord, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng San Fernando ay magising sa katotohanan ng ikaw ang nagtalaga upang kanilang marinig at tanggapin ang salita ng iyong anak. Lord, amin din idinudulog sa iyo mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, kami po ipatawarin mo kung nabaliwala namin yung mga kapangyarihan na iyong itinagkaloob sa amin. At sa oras na ito, ang aming hiling ang iyong kapangyarihan ang dumaloy sa mga hallelujah. Itinalaga mo sa oras nito. Sinasalita po namin magiging pagpapala ang iyong mga anak kung saan mo man sila po yan. Lord, we trust you and we believe you will also make your power and grace, Lord, visible sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan upang lumakat sa landas ng katwiran. As we also pray sa bawat lingkod mo amang Diyos who will be part of our transferring, bringing yung blessings na ipinagkaloob ng Operation Christmas Child. Lord, ikaw pong patuloy na manguna sa amin na tunay. Maganap ang iyong dakilang kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming pinakamamahal na bayan sa launching pad of the gospel as a missionary sending country and as the America ways in the height of its glory. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ang bawat pagtitiwala at paggabay namin sa iyo na kilang kaloob ng aming pananampalataya na daloy sa amin ng pagsama at pag Lord, sa hindi namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay sapagkat hindi sapat yung aming kaalaman pero dahil kami nagtitiwala sa iyo, walang imposible.
Lord, you just declare your blessing sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan at hayaan mong dumaloy ang iyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Lord, i-ready mo ang aming puso at kaisipan sa paglakad sa landas na iyong itinalaga. Inaangkin po namin. Tinubod. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit. Tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko, ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of this. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with party, with no vehicle and with a nourishing business. In Jesus' name. Many. Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise